Good morning mga kabayan, kamusta? Magandang araw sa inyong lahat. Pupunta ako ng town para mamili ng konting groceries. At kung mapapansin nyo, yan, napakaganda ng panahon ngayon, maaraw. Ito, nakasampay na yung kapitbahay. Ako bukas pa ako maglalaba. So, unahin ko munang mamili sa tindahan ng gulay kay Kabayan kasi half day lang sila ngayon at ang oras na is 10:25. So, makabili man lang tayo ng konting gulay. Kuha tayo ng talong, okra, kuha rin tayo ng luya, tsaka kung ano pa yung mga possible na pwede natin mabili ron na gulay. Yan, dito na tayo mga kabayan sa tindahan ng gulay. Wala masyadong tao. Yun, mayroong talong mga kabayan. Kaso walang okra. Yun na, walang okra. Dito tayo madalas kumukuha ng talong kasi maliliit. Di kagaya nung nasa Coles. Malalaki masyado yung talong dun. So kuha lang tayo ng mga 6 na piraso. Yun lang, wala talagang ano, wala talagang okra. Gabi $11. Kunin natin to. Itlog, kukuha tayo ng itlog dito kasi medyo mura dito eh. $4.95, 12 piraso. Meron pa naman tayo doon sa bahay, kaso kukuha na tayo kasi dito nga mura. Sa Big W, hindi, sa Woolworths pala pinakamura, $5 something. Tapos sa Coles $7 yata pinakamura. Slow cook for 3 hours. %100% Australian beef, slow cook for up to 3 hours. Kunin natin itong mga kabayan. Luya 39.95 per kilogram. Mga sari-saring nuts. Ito yung madalas kinukuha ko eh. Medyo spicy siya. Ito nga ba yun? Ito yun, medyo spicy. Hindi ito yata. Ito, almonds 7.40. Kuha tayo ng isa dito. Isang to naka-sale yata, dating $6.90, ngayon $4.90 na lang, less ng $2. 4 na piraso. Sarap to sa kape. Kuha rin tayo. Ito yung mga prutas. So ito lang yung mapapamili natin kasi walang okra at wala din kangkong. So yan mga kabayan, tapos na tayo mamili dito sa gulayan. Pero konti lang nakuha natin, dalawang klaseng gulay lang. Tapos kumuha lang tayo ng mga almonds pala. Almonds tsaka yung ano ba yun? Parang sesame something. So pupunta tayo ng
or babalik tayo ng town. Baka mag-calls tayo o di kaya Woolies. Bibili tayo ng gatas tsaka saging. Sayang talaga walang okra tsaka kangkong. Magsisinigang sana kasi ko. Sinigang ulit after 2 weeks. Masarap kasi may sabaw ngayon kasi malamig yung panahon. So andito na tayo sa town mga kabayan. Ay, hindi mag-calls muna kaya ako. Calls pala muna tayo bago tayo mag Big W or Woolies. Dito tayo sa calls. One half price. Dati siyang dati siyang $9 mga kabayan, ngayon $4.50 na lang. So kuha tayo chicken schnitzel. One half price mga kabayan. Coconut water, kuha rin tayo na isa. One half price mayonnaise, kuha rin tayo na isa. Kuha tayo ng sili, $3.80 bird eye chilies. So yun mga kabayan, tapos na tayo mamili up. Ito yung mga napimili natin. Umastos tayo ng $23. 5 hours later. Hello mga kabayan, tara maglakad dito sa tabing ilog. At yan nga pala yung pinakita kong apartment nung nakarang video ko. Yan, meron nang umuupa ngayon. Hindi na approve yung apprentice namin na nag-apply para maging tenant sa apartment na yan, sa unit na yan. So dito yung papunta ng workshop. So dito tayo maglalakad sa tabing ilog. Baba muna tayo dito sa may pinagpa-practicean ko minsan ng pagpalipad ng drone. Oras na nga pala ngayon mga kabayan ay alas 4 pasado, 4:35 ng hapon, pero lumubog na yung araw at maya maya lang didilim na. Yan, mayroong duman boat. Mabilis dumilim ngayon, mga 5 pa lang madilim na. So maglalakad lang tayo saglit para kahit paano may exercise, kasi di tayo nakalabas ngayon ng bahay or hindi tayo nakapaglibot araw ng Sabado ngayon mga kabayan, kasi ngayon naka-schedule yung may nagtayo pala naman dito barong-barong, kasi ngayon naka-schedule yung box ko na pick upin, yung balikbayan box. Yan mga kabayan, may mga homeless din dito na kung saan nagtatayo ng mga barong-barong nila. Nung nakaraang punta natin dito umaga, wala pa yan. Nung minsan nagkape tayo ng umaga rito. So yan ang Manning River. Medyo malabo ang tubig ngayon. At mukhang may naggawa ulit ng trap ng crabs. So lakad tayo papunta dun sa kabilang lugar na yan. Habang hindi pa madilim. Yun nga, pinik up yung ko kanina, yung balikbayan box ko. So 6 weeks bago dumating sa Pilipinas. Petsa ba ngayon? June 13. So sabihin na nating mga katapusan ng katapusan yun ng July darating sa Pilipinas. Alamat. Yung kapitbahay ko, si Big Man.
yung tenant sa isang unit dito sa apartment na inuupahan ko. Naglalakad lang din. Pupunta ng ano yan, ng town. Kasi pagkakalam ko wala siyang wala siyang kotse. So madalas naglalakad lang siya. Kaya may mamimingwit o bata. Namaos yung boses ko Namaos. So lalakad tayo papunta din sa may parang pub. May tambayan din dun. Mag-ama pala sila. Mamimingwit. Taas ng puno na to. Para siyang para siyang puno ng nara. Yung balat niya. Ay, yung pinakapuno niya pala. Yan for sale. Bahay. Napakatahimik ng lugar na to pag gantong oras mga kabayan, kasi ayan, malapit na dumilim so bihira na yung mga tao naglalakad sa area na to. Meron lang tayong masasalubong minsan nag-jogging, mga nakabike, and yung kaninang mag-amang mamimingwit dyan pumwesto sa may dulo ng tulay, yung mixing tulay. At ang kadalasan na nga lang natin maririnig dito, mga huni ng ibon. Yan, may masasalubong tayo nagja-jogging. So maya madilim na. Malapit na tayo mga kabayan. Dito tayo tatambay. Papalipas ng oras. Tingnan natin kung merong mga namimingwit. Dito to malapit sa may KFC. Kung saan ako dati nagpipick up ng mga pagkain para i-deliver nung time na nag-Uber Eats pa ako. Mga parot. Dito na pag-deliver ako dati dito. Ilang beses ako nakapag-deliver dito sa bahay na to. Tapos pa yan, laging nagmamadali yung mo order. Bali dun banda yung yung KFC. Sa may puno na yun, dun yung parking area ng KFC. So dito tayo lalakad. Yan, may mga ilan din na nakatambay. Papalakad ng aso. Dito talaga magandang tumambay kapag ganitong oras. Yan, dahil mga namimingwit pala dami mga parot May nag-iwan pa rin baby trolley. Oo nga, baby trolley nga. Ito yung isang pub or club, rowing club, restaurant. Pub yung tawag nila, pub or club. So yan, mga kabataan nagpi-fishing. Yan yung kadalasang pinagkakabalan ng mga tao rito, fishing. Kaya yung mga kabataan nahihilig din. Bata pa lang nahihilig na sila sa pamimingwit. Nag-aaw ng boat, mano-mano.
Daming huling isda. Lalaki ng huli. Yeah, meron ditong ano, kids playground. Yung may nag-aambag ng mga ano, pelikan. Naglilinis kasi si Manong ng mga nahuli niyang isda. Nag-aabang yung ano, mga pelikan na mga tinatapon na lamang loob ng isda. So tambay muna tayo dito mga kabayan. Pwede kang tumambay dito kung may dalang pagkain, pwede kang kumain dito. You know, tapos ganyan yung view mo. Ilog. Mga wild duck mga kabayan, no? Pag-alagala lang dito sa kung saan saan. Nanginginain ng mga damo. Kung sa Pilipinas yan, mga na-adobo na yung mga yan. Pero dito bawal mo hulihin yan. Bawal na bawal mo rin katayin. Lalo na't may makakita sa'yo. Animal cruelty ang bagsang mo. So yung mga kotse na yan sa taas, mga nakatambay yan. Tapos papalipas ng oras, dito lang din mga nakatanaw sa ano, sa ilog. Minsan nagdadala sila ng pagkain, bumibili sa KFC, sa McDo. Tapos din sila kakain sa may taas. Saan sila nakapark. Tapos ando naman yung Martin Bridge, yung palabas na ng Tari. Yun o, lulusong na yata sila sa ano, sa tubig. Nagsibaba na. Ito pa mga bata, mga kabayan, namimingwit. So tumambay tayo doon kanina. Ngayon continue tayo sa lakad. Tapos yung pauwi natin, hindi na tayo dadaan dito kasi madilim na. Doon tayo dadaan sa may main road para kahit pa paano maliwanag. Ganda ng kulay ng ano, ulap. Medyo may pagkapula na may pagka medyo nagkaano siya, nagpa-violet. Tapos yung naririnig nyo na yan mga kabayan, ano yan, uwak. Uwak na humuhuni. Uwak, wak, wak. Ito naman yung anong tawag dyan, kalimutan ko na naman tawag sa ibon na to. Yung para siyang may maskara. Yung mukha niya kulay yellow, tapos para siyang may maskara. Yung tatlo sa gitna na yan, wild duck. So yan, padilim na mga kabayan, pasado alas 5. Alas 5 ng hapon, 5:08. So yan yung Martin Bridge. At aahon tayo dito, and then doon na nga tayo dadaan sa may main road. Meron na naman nagtapon ng ano dito, nag-iwan pala, nag-iwan ng cart, shopping cart. Uy, isa si kabayan.
Kabayan yun. Hindi ko nakilala. Akala ko puti. Yan, tingnan nyo yung ulap mga kabayan, oh. Talagang nagkukulay na siya. Parang violet, orange, na may pagka-red. Ito nga pala yung Selos Club o restaurant. Last year nung bumaha mga kabayan, lubog yung restaurant na yan. Lubog sa tubig. Halos ang makikita mo na lang yung pinaka signage nila sa pinakabubong. Yun na lang yung makikita mo. So imagine yung taas ng bubong na yan, abot hanggang dito sa kinalalakaran ko yung tubig. Lubog pa sa akin. Lagpas tao magmula rito sa nilalakaran ko. Yan, dami kumakain, no? So dyan tayo iikot pabalik ng apartment para kahit pa paano maliwanag, kasi mga estimate na oras para makarating tayo sa bahay, mga 15 to 20 minutes siguro. 15 to 20 minutes nang tuloy-tuloy, pero kung pahinto-hinto tayo medyo mas mapapatagal. So yan nga ang Selos Tare Aquatic Club, restaurant siya. Tapos may isang Pilipino rin dyan na nagtatrabaho sa kitchen. Parang ano yata siya, parang manager yata ng kitchen, Pilipino. So dito na tayo aahon para bumalik ng apartment. At ayun nga yung tsura ng entrance nya, Tare Aquatic Club, Selos. So uwi na tayo mga kabayan. Diretso uwi na tayo ng apartment kasi dumidilim na. Jackstar and Auto. Dito kami nagdadala ng mga pinapapalitan namin ng mga tires na sasakyan. Kasi yung tire changer namin sa workshop hindi gumagana, pati yung balancing. So hindi na namin ginagawa yung mga palit gulong, balancing. So dinadala na lang dito sa Jacks. Tapos ito naman sa kabila yung Shell. Ito lang yata yung brand ng gasolinahan na meron ka pareho sa Pilipinas, kung di ako nagkakamali. Wala ditong Petron. Ano pa ba yung ibang brand ng gasolina sa Pilipinas? Yan, Shell, Petron. Ano pa yung isa? Tatlo yan sila sa Pilipinas na ano eh, baga parang magkakakompetensya. Kalimutan ko yung isa. Petron, Shell. Comment nyo nga sa baba yung isang brand ng gasolinahan sa Pilipinas mga kabayan, yung sikat din sa Pilipinas. Pero dito nga sa Australia, ito lang yung alam kong merong kaparehong brand sa Pilipinas. Ito United 24. Di ko alam meron to sa Pilipinas. Pero ito rin yung pinaka isang common sa Australia. Yan, Shell, Ampul. Tapos yung kulay green yung logo. Ano ba yun? Kalimutan ko yung pangalan. Basta yan, Shell, Ampul. Nakalimutan ko rin yung isang pangalan ng gasolina na yun. Basta yung kulay green yung ano niya, yung kulay ng logo. Yan yung presyo ng mga gasolina dito mga kabayan. Kasi iba yung ano, iba yung pagkakasulat ng mga ano, code. Nasa taas ethanol 163.5. Ito yata unlimited yata yung pangalawa eh, 165.5. Diesel yung pangatlo 195.5. So ano siya,
$1.95 yung diesel. Yung unleaded 165 or $1.65.5. So almost $2. So pag kinonvert mo siya sa peso ngayon, mga nasa 87, 88, ganyan. Pabago-bago rin kasi yung palitan ng Australian dollar sa peso. Tapos ito naman yung Tari Toyota. Ito yung kanilang sales. Tapos dito sa kabila yung kanilang service and parts. Bali meron tayong mga kabayan dyan, 3 sila. Dati 4, pero umalis na rin yung isa. So 3 na lang sila dyan. And sa kanila rin yung kabilang side na yun, mga used car naman yung nakaparada ron or nakalagay din sa part na yun. Tapos ito, dating ano rin to, showroom din to. Dati kasi hindi lang Toyota yung hawak ng may-ari, may ibang brand din, Honda, Mercedes. Nung nawala yung Mercedes-Benz, pinalitan ng Jack. And ngayon may nakabili na naman ng Toyota. Anong nangyari, yung ibang brand hindi yata sinama sa pagbili. So anong nangyari, yung dating may-ari, yung ibang brand nilipat niya sa ibang ano niya, ibang service. Midlands. So ito yung KFC mga van. Dati madalas din ako nagpipick up ng ano dyan, pagkain na i-deliver sa Uber Eats. Tapos dito rin Slice Guys. Tapos yung Chinese restaurant, madalas din ako nakakapag-pick up ng ano dyan dati, o nakakapag-accept ng orders. So doon tayo galing kanina sa tabing ilog, pero madilim na doon. So dito na tayo dumaan sa main road, GWM. Sa kabila naman yung MG, Suzuki, Mazda. So kung mapapansin nyo mga kabayan, andito lang yung mga display nila. Tapos open lang siya. Tapos wala silang ano dito mga kabayan, gwardiya. Bibira yung mga establishment na merong gwardiya. More on ano sila mga kabayan, more on CCTV. Yan. Kaya kung minsan kahit na ganitong oras yata, may mga pasok pa rin dito para mag-check ng sasakyan. Or I mean pag medyo maliwanag pa, yung tipong ano lang, diretso pasok lang dyan, tapos diretso na doon sa sasakyan na gustong i-check. So hintayin na lang na kung may lalapit man na ano, na mag-a-assist sa kanila galing doon sa may sales department. Pero kung wala, okay lang din. Tapos ito naman, ito kahit pa paano nakabakod, mga used car naman to, mga used car. Ito Hyundai van. So isa rin sa mga pinapangarap ko, magkaroon tayo ng ano, magkaroon ako ng van. Gagawin natin ano, camper van. Although pwede ko naman nang gamitin si itim pansamantala. Pagka isang beses susubukan natin gamitin si itim pang camper. So ito yung isang sikat na ano dito, tendahan ng mga tools, Sydney Tools. Oop, nag-scooter, electric scooter. Kala ko masisemplang. Oo, nag-exhibition kasi.
nag-exhibition eh. May tatamaan sa ano, sanga ng puno. Ito naman yung service center ng Honda, mga motorsiklo. Bihira ka makakita dito ng mga ano, mga service center ng mga motorsiklo. Meron lang yata dito sa Tarid, dalawa. Ito nga, Honda. Tapos yung isa, mga big bike naman, yung ginagawa. Tsaka yung binibenta. Harley, ganyan. So, dyan tayo naglakad kanina sa part na yan. Kung makapansin nyo, madilim na. Pero dito kahit pa paano, maliwanag. May street light at the same time may mga dumadaang sasakyan. Daming nagliliparan ng mga ano, paniki. Di lang kita masyado kasi madilim. Pero ang dami nila. Galing yata yan sa may ano, sa may Wingham kasi meron dong pinamamahayan yung mga paniki. Yung gray-headed fox na tinatawag nila. Meron akong isang video doon nung nagpunta ako minsan. Check nyo dyan sa aking channel mga kabayan. Gulat ako doon sa aso. Dami. Kami lumilipad. At ayun mga kabayan, malapit na ako sa apartment. Kahit pa paano nakapaglakad-lakad. Nasa ano din yata, kulang-kulang isang oras din yata akong nakapaglakad. Crescent Motel. Vacancy. So ito na yung car wash. Tapos ikot lang tayo ng konti. Andun na yung apartment. So, napakaliwanag dito sa area na to. Car wash at the same time meron ding dog wash. Pwede kang magpaligo ng aso. Merong machine na pwede kang magpaligo ng aso. Or kumbaga ano, ikaw pa rin yung magpapaligo, hindi machine. Pero meron lang ano, merong machine na parang magsusupply siya ng sabon, tapos yung tubig, tapos blower para mabilis matuyo yung balahibo ng aso. Kahit pa paano nakapaglakad, na banat-banat yung mga binti. Car wash 24 hours. Kaya madalas madidinig mo sa ano, madidinig mo sa apartment, alauna, alas 2 na madaling araw meron nagka-car wash, nag vacuum. Dinig na dinig doon sa ano, sa apartment. So yun yung portion ng ano, dog wash. Pwede ka magpaligo ng aso. So ayan mga kabayan, madilim na masyado. Dito na rin ako malapit sa workshop. Apartment pala. So ayan mga kabayan, nakauwi na ng apartment at ang oras na ay 5:40 ng gabi. So dito ko na lamang din tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsama-samahan mga kabayan at ingat kayo palagi. See you in the next one. Bye!